Puntahan ulit natin ang ating kaibigan na si Lynn Perez na nasa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City, sakay ng one and only the Philippines sa radio mobile booth para sa mga magkokonsulta. Ate Lynn, hi! Good morning again, attorney. Ang cute ng hoodie mo, ha. Good morning sa mga kasambahay natin dyan sa loob ng studio and of course sa mga naka-monitor all over the world. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Balik nga tayo dito sa Barangay Mapulang Lupa. Ito pong barangay na ito ay pinangungunahan syempre ni Kapitan Andy Francisco na ngayon ay may sakit. Get well soon, Kap. Ayan, si Kapitan Andy Francisco. Nandito tayo last Tuesday. Kaya lang di ba nagbaha? Ayan, umula ng matindi yung si Ruby. Kaya binalikan natin sila para ipagpatuloy po ang public service natin. Sa loob mismo ng barangay attorney ay nagsasagawa tayo ng medical consultation. Kasama nga natin doon ay isang magaling na dermatologist kasi nga nakita natin sa ating pag-ikot. Mas marami talagang mga kababayan natin ang nangangailangan ng tulong medikal sa kanilang mga balat, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Pero kasama pa rin po natin ngayong umaga nga si attorney Pablo Ahesta. Siya pa isa sa mga lawyers natin sa Law Center ni Kuya. At kasama pa rin natin si Nanay Nora Santayana na may katanungan kay attorney patungkol pa rin dun sa kanyang pagpapapalit nung kanyang pangalan at nung kanyang birth date dun sa SSS, di ba? Kailangan niya kasi pumunta kay attorney Ahesta sa Law Center ni Kuya. Once again, good morning, Nanay. Nanay Nora. Attorney, good morning po. Good morning po sa lahat at sa mga kasambahay. Ayan. Kanina po, magkausap na po kayo. At ano nga po ang gusto nyong idulog kay attorney patungkol po dun sa affidavit na nais po ninyong sanang ipasa sa SSS para mabago na po ang inyong birth date at ang inyong pangalan? Yan nga sis, ang gusto kong malaman kung paano ko mag-avail ng yung affidavit. Sinabi po niya sa akin na ang mga requirements ay unahin ko po muna yung pag-aasikaso ng aking birth certificate at uuwi po ako sa aming bayan sa Aringay, La Union. At hingi rin po ako ng certified true copy ng aming marriage certificate na requirement po ng SS para makapag-avail ako ng SSS ID. Tapos po, babalik po ako sa kanya sa Law Center para po makakuha ako ng affidavit po. So, attorney, kailangan kumpleto yung mga dala niyang dokumento, no? Opo, para makoreksyonan yung mali na entry doon sa SS record para maka-avail siya ng SS ID. Para makakuha siya kung ano man makukuha niya pag retiro niya o pagdating niya ng 60 years old. Ayan. Pagpunta niya naman doon, attorney, ano po ang gaano katagal? Kaagad ba nila makukuha yung affidavit o kailangan pa nilang bumalik? Ay, hindi na. Ando naman ng notary ko sa Law Center mismo. Pagpunta nila doon, magkano lang sila dalawang tao, disinterested person na kilala nila. Parang witness. Para sila as a witness, para sila ang execute ng affidavit of discrepancy. Para yun, masuportahan yung requirements ng SSS na magdala siya ng certified true copy ng birth certificate niya at saka ng certified true copy ng marriage contract na galing sa NSO. Ayan. At syempre ang katanungan ng marami, may bayad ba dyan? May bayad ba yung pagpapagawa ng affidavit? Libre po yan. Libre pati yung notaryo ko po. Libre yun. Yan naman. Yan ay libre lahat na isinasagawa nga po sa Law Center ni Kuya. Libre ang consultation, di ba, attorney? Opo, libre ang consultation. Libre po yung sa notary po. Libre na rin po yun. Ayun naman. Okay, at nanay, okay ka na po. Okay. Solve na. Maayos na, God willing, ang inyong birth certificate, yung inyong information sa SSS at magkaroon na kayo ng ID. Attorney, imbitahan po natin ang ating mga kababayan na pumunta po sa Law Center ni Kuya para mag-avail nga ng libreng consultation. Every day open po siya? Opo, open po araw-araw po yung Law Center ni Kuya at iniimbitahan ko po ang lahat na may mga legal concern o mga legal problems na ang Law Center po ni Kuya araw-araw from Monday to Friday ay open po para sa lahat regardless of their religion. Yes. At wala pong bayad. At wala pong bayad po. Nasa 4th floor po yan ng UNTV Building 907. Diyan po sa Barangay Philam sa EDSA, Quezon City. Open po sila as early as 8 o'clock ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali.
Opo, opo. Yan. Alright. Yan muna po ang ating ikonsulta mo dito sa Barangay Mapulang Lupa. Ayan po. At magbabalik tayo mamaya para sa ating usapang pangkalusugan. Sa ngayon, balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ate Lynn Perez mula sa one and only in the Philippines na Radio Mobile Booth na nasa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City.